Yun nga, alam naman natin din na si Boss Harvey yung ano, yung main man sa likod nung Team Harvest. Mm. Kung okay lang naman, share mo ba sa amin kung paano nabuo yung Team Harvest na yan? Actually bro, walang alpha sa Team Harvest. Oo. Wala siyang alpha. So, ang sa background lang, nag-start yan 2021. Mm. Nauna kasi ang safety first. Mm. Doon sa safety first, may mga kinuha kong rider. Hindi pa naman masyadong sumasali ng karera. Pero ang purpose ko kasi doon, kaya meron akong riders is para ma-promote Oo. yung brand. Isang araw, nung nagpakarera ako sa Pasbu, Halloween Oo, Halloween nakita ko event nga rin din yun, yun. mga Pinakauna costume. dyan sa Pasbu. May isa na rider na nagsabi na gusto niyang suportahan yung isang rider Mm. ng Mm. safety first. So, ako, sobrang pleasure sa akin yun na uy, may susuporta na financially. Hindi man financially, pero nagbitaw kasi siya ng salita na kung gusto niyang kumarera, Oo. susuporta siya. So, yun, nagtuloy-tuloy ng suporta and then nag-usap kami, which is yan nga, si paring Harvey. Nag-usap kami, what if bubuuin ko na lang yung team Mm. na Team Harvest. Gagamitin na namin yung name ng bar. Oo. Tapos, sasali na sa mga karera. Oo. Una, ayaw niya. Kasi, medyo, alam mo naman, mysterious yung Local lang din, medyo local lang din. private person din yan. Paring Harvest. Noong una, ayaw niya. Pero, since ako, pinush through ko talaga na, yun na lang gamitin. At least, parang giving back ba na may suporta siya. Siyempre, i-promote na rin namin yung bar niya. Pero alam natin bro, yung bar kasi, kung sa karera, walang bumabalik eh. Mm. On marketing side, walang bumabalik. Although, nationwide, nakikilala siya. Pero hindi mo naman siguro mapapapunta yung mga rider dito para pumunta dun sa bar. Pero at least, napopromote namin na meron ganitong business. May ganitong company na handang sumuporta doon sa community. So yun nga, nabuo namin yun. Basically, ang naging rider ng Team Harvest is lahat safety first. Oo. Rider ng safety first. So, pinasok namin doon sa buong Team Harvest. Ako, kaya nga sabi ko kanina, walang alpha. Oo. Hindi ko kino-consider yung sarili ko na parang si manager please, ganyan. Walang ganun. Lahat kami, member lang. Pero, ako, kino-consider ko sarili ko as, nung time kasi nung una, ako yung pinakamatanda sa grupo. So, ako yung parang nagiging control. Ako yung nagko-control sa kanila na pag may gusto silang mangyari, may gusto silang salihan, sabi sila sa akin. And then ako makikipag-usap doon kay paring Harvey. Kaming dalawa yung nag-uusap na which is yung regarding dun sa support. So, ayun, lahat ng decision nangyayari sa loob ng Team Harvest. Muna sa akin manggagaling. Pero ang kagandahan kasi doon, sa team namin, hindi siya controlled talaga na pag gusto ko kumarera sila, kakarera sila. Hindi. Sila mismo. Kung gusto nilang kumarera, parera sila. Magsasabi lang sila. Pero kung ayaw nila, may Okay mga lang. conflict sila sa schedule, okay lang. Walang problema. Ayos. Walang pilitan. Yun. So, lahat kami member lang. Walang alpha-alpha. Ayos yun. At least, nagkaroon din kami ng idea. Oo. So, ito, siguro follow-up question ko lang. So, kunwari lang naman. Oo. Kunwari, gusto ko maging Team Harvest din. Paano ba makakasali Team dyan? Tsaka Harvest? tumatanggap pa ba kayo ng mga member dyan o ano? Sa ngayon kasi, marami pang malalaking commitment. Oo. Tulad niyan, merong Harvest Cup. So, alam namin na maraming gusto. Maraming gusto. Proud kami doon. Pero, yun nga, sa ngayon kasi marami pang commitment. So, hindi muna kami kumukuha ng mga rider. And then, kung paano ka makakapasok, ako kasi, tinitignan ko, meron siyang two sides eh. Yung attitude mo, at saka yung potential. Pwedeng attitude lang, pwedeng potential lang, pwedeng ganun yung mangyayari. Kumbaga, hindi namin habol yung dahil magaling ka, kukunin ka namin. Hindi eh. Nung
nung na-hook up kami dyan sa sponsorship, ang ano namin is yung potential talaga, yung potential niya. And then later on, yung siguro habang tumatagal, nade-develop din yung attitude nila. Kasi mahirap humanap talaga bro na may attitude na, yung Oo. magandang attitude tapos sobrang Magaling galing pa. pa. Ang hirap bro. So titignan mo sila dun sa dalawang bagay. Sa amin sa amin. So doon ako nagbe-base sa kanila kung may potential ka tapos medyo ano naman yung attitude mo. Dahil sa mga kasama mo na develop na, mapapasabay ka na. Gaganda na rin yung ano mo, yung attitude mo. Tama. So yun, sa mga rider na gusto, ah Kontakin na hindi lang lang kayo. skills. Hindi lang skills, bro. Yun lang ang masasabi ko, hindi lang skills. Kasi sa team nga namin, kung kilala mo si Janro, kilala mo, hindi mo kilala. Kilala ko yun, pero Kilala mo si hindi ko pa Janro. siya na-encounter. Nakilala ko siya kay, ano ko siya kay Papay. Oo, hindi siya ganun ka ano, bro, hindi siya ganun kagaling. Pero yung attitude kasi niya, bro, okay. Solid Okay naman. yung attitude niya. And then yung potential niya, na-follow na lang niya kasi nga nandun na siya sa loob Oo. ng grupo eh. Pag sumabay ka dun sa loob ng grupo, mapapaano ka na rin, mag-excel ka na rin, di ba? So yun ang ano, yun ang hindi naintindihan ng iba na bakit sila lang, bakit konti lang yung rider ng Team Habis. Ayun. Ganda nun, maganda yun. Mm. So yun, sa mga aspiring athlete, hindi lang lakas, ugali rin talaga dapat. Mm. So ito, siguro hindi ko natatanong na nabigyan mo na rin naman kami ng idea. Tatanong ko sana kung ano ba yung mga perks pagka naging member ka ng Team Harvest. Pero yun, parang sabi mo naman na yun, nasa race, support Yung sa perks, race. bro, ano, yun, makakasali ka ng mga karera. Tapos, ano ka, hindi ka, ano, kumbaga walang pilitan. Oo. Kung gusto mo kumarera, karera ka. Kung ayaw mo kumarera, ikaw kumarera. Pero pag gusto mo, may susupport naman. Yes, bro. Tapos, ang addition lang doon sa sponsor naman na side, hindi ko lang alam yung iba. May iba kasi nangyayari. Para sa akin kasi, pag halimbawa, ikaw bro, rider ka, magaling ka, Mm. tapos okay naman yung attitude mo. So, ako kukunin kita as a rider. Pero dapat, ang mangyayari, ikaw yung masusunod. Kumbaga magiging suporta lang ako. Magiging suporta lang ako sa'yo. Dahil nga meron kang potential. So, yung iba kasi, ang nangyayari, na-hold nila yung potential nung bata, ng rider. Gets, so. Na, kung ayaw ko sumali dyan, hindi, huwag ka sumali dyan. Kaaway ko yan eh. Gets, Di ba? gets, Yung gets. parang Oo, gano'n. gets. Wag muna tayong sumali dyan kasi mayroong conflict, ganito, ganyan. So parang rider pa rin talaga. Oo, para Sa sa rider pa akin, rin. si rider yung kailangang para magtuloy-tuloy yung potential niya. Alam mo bro, parang kino-consider namin yung grupo as parang stepping stone. Oo. Stepping stone siya na meron pang ibang opportunity na possible na kumuha sa'yo dahil meron ka potential. Tama. Yung mga sponsors globally, mga international, 'di ba? Mga big brands talaga. Yan. Pero syempre kami, nasa tao din 'yan. Kung member kami tapos kontento kami sa kung anong meron kami, magiging proud na kami doon. Pangahawakan na namin 'yun. Kasi full support naman ang nangyayari. So, depende na sa rider 'yon na kung magpapaalam siya, may mga gano'n naman na usapan. Papaalam siya na kukunin siya ni ganito, ni ganyan. So, 'yun. Dapat disiplina rin. Ganda. Maganda, gets ko yun. Gets ko yung pinupunto mo nga na parang maging membro ng Team Harvest. Hindi ka nakakulong lang sa Team Harvest. Oo. Parang ikaw pa rin yung mag-aaral ng direction mo. Andun lang yung Team Harvest para sumuporta sa'yo, di ba? Kung gusto mo kumarera dyan, tingnan natin, pag-usapan natin kung May kaya ba budget naman support. Oo, 'di ba? Kung kaya naman, why not, 'di ba? Ba't mo pipigilan yung bata? Tama. Hoy, kain tayo. Ganda nun. Huwag Pahaba na. Pero rolling pa rin yan. Sundot na natin ng mga tanong habang kumakain. Sige bro. Ito pre, ito nagpo-podcast kami, hindi may iwasan magsalita habang kumakain. Sorry sa mga manselan.
Thank you for watching Trailside Stories. Para lagi kang updated sa mga bagong episode, follow mo lang kami sa mga social media account namin. Tapos share mo na rin. Tara na!